Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan sa panalo ng Los Angeles Lakers kahapon laban sa Portland Trail Blazers ay namahinga si LeBron James at Austin Reeves dahil sa kanilang mga minor injuries. At ang ibig sabihin nito ay si D'Angelo Russell ang naging number 2 scoring option at siya din ang naging main ball handler ng team. At dito nga ay nakabelo si D'Lo at pinakita niya kung bakit siya ay isang former All-Star. Nagtala siya ng 28 points, 5 rebounds, 14 assists, and 5 3-pointers. Walang duda na ito ang best game ni D'Lo ngayong season. Totoo bang mas nakakabelo si D'Lo kapag wala si LeBron James? Obviously, hindi na ngayon dapat kine-question pa. Subalit ganun din nga ang tulad nila Spencer Dinwiddie kapag wala si Luka Doncic o kaya naman si Kevin Porter Jr. kapag wala si James Harden. Natural nga ito mga kaibigan para sa mga tulad nila. Ganun pa man, alam din nga natin na kailangan ng Mavs si Luka sa playoffs. Ganun din si Harden sa Clippers at ganun din nga si LeBron sa Lakers. Kaya naman at the end of the day ay kailangan na bumagay ni D'Lo sa opensa na tumatakbo o umiikot kay Anthony Davis at LeBron James. Kung gusto mo nga na maging isang player na iikutan ng opensa ay kailangan mo na maging consistent at hindi nga ito si D'Lo sa buong career niya at hindi lang ngayon na nasa Lakers siya. Ganun pa man ang pressure nga ay na kay JJ Redick ngayon at kung paano niya mas gagawing involved sa opensa si D'Lo. Subalit one thing to consider ay ang performance na ito ay hindi nanggaling sa mga game na laban sa Celtics o sa iba pang team na may mga galing na defensive guards. Nanggaling nga ito sa game laban sa Portland Trail Blazers na hawak ang second worst defensive rating sa buong NBA. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Tyler Herro. Ang mukha ng franchise sa Miami Heat ay si Jimmy Butler. Si Bam Adebayo naman ang kanilang 2-time Olympic gold medalist at multi-time All-Star. Subalit ang star ng kanilang franchise ngayong season ay si Tyler Herro. May average siya ngayon na 24.2 points, 5.4 rebounds, and 5 assists per game on 48% shooting sa field. Malaki nga ang pinapakita niyang improvement ngayong season. Consistent nga siya the last 3 years na mag-average ng 20 points per game. Subalit ngayon ay nagpapakita siya ng All-Star leap. At bukas nga ang pwesto sa guards ng Eastern Conference All-Stars. May injury si LaMelo Ball, si Tyrese Maxey at ang Sixers ay nasa dulo ng standings. Si Tyrese Haliburton ay nagmumukhang role player lang ngayong season. Si Damian Lillard at ang Milwaukee Bucks ay up and down pa nga ang season. Kaya naman may kaso talaga si Tyler Herro na maging All-Star ngayong season para sa Miami Heat. Ngunit hirap nga mga kaibigan ng Miami Heat na makaakyat sa standings dahil sa pag-decline ng mga stats sila Bam Adebayo at Jimmy Butler. Konti lang nga binagsak ng stats si Jimmy Butler habang si Adebayo naman ay bumagsak ng 3 points per game ang kanyang average. Bukod sa kanilang dalawa ay si Jaime Jaquez Jr. Imbis nga na mag-improve siya ay pabagsak din ang kanyang performance sa kanyang pangalawang taon sa NBA. Yung 12 points per game niya nga last season ay 8 points per game na lamang ngayon at 41% lang din nga siya sa field. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Sa palagay nyo ba ay magiging All-Star ngayong season si Tyler Herro?